Hindi mo inihayag ang iyong mga pinagdaanan. Hindi mo ipinaliwanag ang sakit na dinadala mo. Habang ang iba ay malakas na nagsasalita tungkol sa kanilang mga plano, pinili mo ang katahimikan, at ang katahimikang iyon ay hindi kahinaan. Isa itong paghahanda. Capricorn, may mga sandaling pakiramdam mo ay walang gumagalaw na parang nakalimutan ka na ng tadhana. Pero ito ang hindi mo nakita, bawat tahimik na hakbang na ginawa mo ay binibilang. Bawat sakripisyo ay itinatala. Ngayon, may nagsisimulang magbago. Hindi sa pamamagitan ng ingay. Hindi sa kaguluhan. Kundi sa malinaw na layunin. Habang nananatili kang tahimik, inaangat ka ng tadhana, dahan-dahang inilalagay sa iyo ang koronang pinaghirapan mong makuha. Capricorn, hindi ka kailanman tipo na humihingi ng atensyon o naghahanap ng pagpapatunay. Palagi kang naniniwala na ang tunay na lakas ay hindi kailangang may nanonood. Habang ang iba ay nagmamadaling patunayan ang kanilang sarili, nananatili kang nakatuon, matatag, at disiplinado, madalas ay pasan ang mas mabigat na responsibilidad kaysa sa inaakala ng iba. May mga pagkakataong hindi naunawaan ang iyong katahimikan. Inakala ng ilan na ikaw ay napag-iwanan, nawawalan ng gana, o kontento na sa kaunti. Pero ang totoo ay mas malalim kaysa roon. May binubuo ka, isang matibay na pundasyon, isang bagay na hindi kailangang ipagsigawan bago ito maging handa. Ang mensaheng ito ay hindi tungkol sa biglaang tagumpay o swerteng dumarating magdamag. Ito ay tungkol sa tadhana na kumikilala sa tahimik na pagtitiis. Tungkol ito sa mga gawaing hindi nakikita na sa wakas ay umaayon sa mga puwersang hindi rin nakikita. Kung ikaw ay isang Capricorn na patuloy na umaabante ng walang palakpakan, magtiwala ka rito. Ang katahimikan ay hindi kailanman naging kahinaan mo. Ito ang mismong dahilan kung bakit ikaw ang pinili ng tadhana na umangat. Iyan tahimik na yugto, ilin nakaraang pagsubok. May mahabang yugto sa buhay mo, Capricorn, na ang lahat ay pakiramdam ay masakit na tahimik, hindi ang tahimik na nagbibigay kapayapaan, kundi ang katahimikang hindi napapansin ang pagsisikap at tila hindi nakikita ang mga sakripisyo. Araw-araw kang gumigising na pasan ang mga responsibilidad na walang pumapalakpak. Patuloy kang humaharap sa araw kahit mababa ang motibasyon, kahit mabagal ang resulta, kahit may bumubulong na duda na baka walang saysay ang iyong pagtitiis. Habang ang iba ay ibinabahagi ang kanilang mga tagumpay, mag-isa mong pasan ang iyong mga pagkatalo. Habang ang iba ay malakas magreklamo, nilulunok mo ang iyong pagkadismaya at nagpapatuloy. Natutunan mong mabuhay ng walang katiyakan. Natutunan mong magpatuloy ng walang panghihikayat. At unti-unti, nang hindi mo namamalayan, naging mas matatag ka kaysa sa mga pangyayaring dapat sana'y sumira sa'yo. May mga sandaling kinuwestiyon mo ang sarili mo. Mga sandaling naisip mo kung mali ba ang pananahimik. Kung ang mas madalas na pagsasalita, ang mas lantad na pagpapakita, o ang paghingi ng pagkilala ay may mababago sana. Ngunit may isang malalim na bahagi sa'yo na tumangging kumilos dahil sa desperasyon. Pinili mo ang dignidad kaysa ingay. Disiplina kaysa drama. Maaaring inakala ng mga tao na ikaw ay natigil. May ilan pang nag-isip na ikaw ay napag-iwanan. Hindi nila nakita ang mga gabing puyat, ang tahimik na pagpaplano, ang bigat na emosyonal na pasan mo ng walang reklamo. Hindi nila nakita kung ilang beses kang napagod ngunit pinili mo pa rin ang responsibilidad. Kung ilang beses kang nakaramdam na hindi ka nakikita, ngunit pinili mo pa rin ang integridad. Malungkot ang yugtong ito. At mabigat. Ngunit hindi ito naging walang saysay. Ang bawat pagkaantala ay nagturo sa iyo ng pagtitiyaga. Ang bawat pagkabigo ay nagturo sa iyo ng tibay. Ang bawat tahimik na pakikibaka ay naghanda sa iyo para sa mas dakilang bagay. Hinuhubog ka, hindi pinarurusahan. Capricorn, ito ang kabanata kung saan natutunan mong tumayo ng matatag kahit walang palakpakan. Kung saan binuo mo ang tibay ng loob sa halip na ego. Kung saan pinatunayan mo, sa tadhana, hindi sa mga tao, na maaari kang pagkatiwalaan ng mas malaki. Ang akalang pagpapabaya ay paghahanda pala. Ang pakiramdam na pagkakatigil ay mabagal ngunit sinadyang pagpapatatag. At kahit hindi mo ito nakita noon, ang tahimik na yugtong ito ang pundasyon ng pag-angat na ngayon ay nagsisimula ng magbukas. Bakit pinili ng tadhana Benji iyong katahimikan? May dahilan kung bakit napansin ka ng tadhana habang nananatili kang tahimik, Capricorn. Ang katahimikan ay hindi kailanman aksidente sa buhay mo, isa itong pagsubok. Pagsubok sa iyong karakter, pasensya, at panloob na lakas. Habang maraming tao ang malakas magsalita para mapansin,
ang tadhana ay mas nakikinig sa mga kumikilos ng hindi humihingi ng pahintulot o pagpapatunay. At isa ka sa kanila. Ipinakita ng iyong katahimikan ang pagpipigil. Ipinakita nito na hindi ka ginagabayan ng ego, paghahambing o desperasyon. Hindi ka nagmadaling ipahayag ang mga pangarap na hindi pa tapos o humingi ng pagkilala sa mga gawaing kalahati pa lamang. Sa halip, hinayaan mong magsalita ang iyong mga kilos sa tamang panahon. Bihira ito. At ang bihira, laging hinahatak ang pansin ng tadhana. Sa tuwing pinili mo ang disiplina kaysa drama, pumasa ka sa isang pagsubok. Sa tuwing pinanatili mo ang iyong paninindigan sa halip na magpadala sa emosyon, pinatunayan mo ang iyong pagiging ganap. Hindi ginagantimpalaan ng tadhana ang mga humahabol sa atensyon, ginagantimpalaan nito ang mga kayang magdala ng responsibilidad nang hindi bumabagsak sa bigat nito. At mas marami kang dinala kaysa sa karamihan nang walang reklamo. May mga sandaling pwede kang dumaan sa mas madaling daan. Mga sandaling pwede mong isantabi ang iyong mga prinsipyo para lang bumilis o magmukhang matagumpay. Pero hindi mo ginawa. Naiintindihan mo, kahit hindi mo namamalayan, na ang anumang itinayo ng masyadong maingay at masyadong mabilis ay kadalasang gumuho rin agad. Handa kang maglakad ng mabagal kung ang kapalit ay integridad. Tinuruan ka rin ng katahimikan ng kalinawan. Sa kawalan ng ingay, natutunan mong pakinggan ang sarili mong kutob. Natukoy mo kung ano ang tunay na mahalaga at kung alin ang sagabal lamang. Habang ang iba ay nalulunod sa panlabas na pagpapatunay, ikaw ay abala sa pagbuo ng panloob na pundasyon, tiwala sa sarili, tibay ng loob at kontrol sa emosyon. Ito ang mga katangiang hinahanap ng tadhana kapag pumipili kung sino ang iaangat. Capricorn, nakita ng tadhana na hindi ka natatakot maglakad mag-isa sa iyong landas. Hindi mo kailangan ng paulit-ulit na katiyakan para magpatuloy. Pinagkatiwalaan mo ang proseso kahit pakiramdam nito ay walang laman at walang kapalit. Ang ganitong antas ng pananampalataya, kahit walang nakikitang patunay, ay makapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit pinili ng tadhana ang iyong katahimikan. Dahil hinubog ka ng katahimikan bilang isang taong kayang humawak ng pag-angat ng walang kayabangan, tagumpay ng walang kaguluhan, at otoridad ng hindi nawawala ang kababaang loob. Ang susunod na darating ay hindi basta-basta, ito ay pinaghirapan. Ang tahimik mong pagtitiis ay nagsalita ng mas malakas kaysa sa anumang anunsyo kailanman. Iyan ay sandaling nagsisimula ng magbago din lahat. Hindi dumarating ang pagbabago sa paraang inaasahan ng karamihan, Capricorn. Walang biglaang anunsyo, walang dramatikong pangyayaring mapapansin ng lahat. Sa halip, dumarating ito ng tahimik, halos sobrang tahimik na maaari mo itong makaligtaan kung hindi ka mapagmasid. Isang munting pagbabago sa iyong pakiramdam. Isang banayad na sandali ng kaliwanagan. Isang desisyong biglang mas magaan gawin kaysa dati. Mapapansin mong iba na ang iyong enerhiya. Ang bigat na matagal mo ng pasan ay nagsisimulang gumaan, hindi biglaan, pero sapat para muli kang makahinga. Ang mga sitwasyong dati kumakain ng iyong lakas ay wala na ang dating kapangyarihan. Mas magaan ang mga usapan. Mas malinaw ang iyong mga iniisip. Para bang may isang bagay sa loob mo ang sa wakas ay umayon, kahit wala pang malinaw na pagbabagong nakikita sa labas. Nagsisimulang lumitaw ang mga oportunidad sa mga hindi inaasahang paraan. Hindi minamadali. Hindi pinipilit. Kundi naayon. May pintong bumubukas kahit hindi ka kumakatok. May taong dumarating sa tamang sandali. May pagkakataong kusang lumalapit ng hindi mo hinahabol. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi mo na pakiramdam na nilalabanan mo ang agos, pakiramdam mo'y sumasabay ka na rito. Mahalagang maunawaan ito, ang pagbabago ay nagsisimula muna sa loob bago ito maging malinaw sa labas. Hindi inaayos ng tadhana ang mga bagay sa paligid mo hanggat hindi ka matatag sa iyong kalooban. At ngayon, matapos ang lahat ng iyong pinagdaanan, ang katatagang iyon ay tuluyan ng nanahan sa iyong pagkatao. Hindi ka na kumikilos mula sa pagod o takot. Kumikilos ka na mula sa tahimik na kumpiyansa. Maaaring hindi mo ito ikwento. Maaaring hindi mo pa ito lubos na nauunawaan. Pero may isang bahagi sa loob mo na nakakaalam, iba na ang yugtong ito. Ang paghihintay ay hindi na pakiramdam na walang laman. Ang katahimikan ay hindi na mabigat. May layunin na ito. Capricorn, ito ang sandaling humihinto na ang tadhana sa pagsubok at nagsisimula ng tumugon. Hindi maingay. Hindi dramatiko. Kundi tiyak. Nagsimula na ang pag-usad.
At sa pagkakataong ito, hindi na hinihingi ang iyong pasensya, ginagantimpalaan na ito. Enerhiya ng korona, umaangat ng walang anunsyo. Kapag sinimulan ka ng iangat ng tadhana, Capricorn, hindi ka nito hinihilingang magpaliwanag. Hindi ka nito inuubligang patunayan ang sarili mo. Ang pag-angat ay nangyayari ng natural, halos walang kahirap-hirap dahil sa puntong ito, nagawa mo na ang pinakamahirap na bahagi. Naging handa ka ng hindi nangangailangan ng pagkilala. Ito ang tunay na kahulugan ng enerhiya ng korona. Hindi dominasyon. Hindi malakas na otoridad. Kundi tahimik na presensya. Nagsisimulang mapansin ka ng mga tao kahit hindi ka nagsisikap. Mas mabigat ang bigat ng iyong mga salita kahit mas kaunti kang magsalita. Mas matatag ang iyong mga desisyon, mas nakaugat dahil hindi na ito pinapatakbo ng pag-survive kundi ng malinaw na pananaw. Hindi ka umaangat sa pagtapak sa iba. Umaangat ka dahil kalmado ka habang ang iba ay pabigla-bigla. Dahil nananatili kang buo kapag ang iba ay nagpapanik. Dahil disiplinado ka habang ang iba ay naliligaw ng atensyon. At ang ganitong uri ng lakas ay hindi maaaring baliwalain magpakailanman. Dumarating ang pagkilala sa mga banayad na paraan. Ibinibigay sa iyo ang tiwala ng hindi mo hinihingi. Iniatang sa iyo ang responsibilidad dahil ramdam ng mga tao na kaya mo itong dalhin. Hindi dahil hinihingi mo ang otoridad, kundi dahil ang otoridad ay kusang napupunta sa mga kayang humawak ng bigat ng hindi nababasag. Ang makapangyarihan sa pag-angat mo ay hindi ka nito binabago. Hindi ka nagiging mayabang. Hindi mo nararamdamang kailangan mong ipaalala sa iba ang mga narating mo. Hinahayaan mong magsalita ang mga resulta. Hinahayaan mong magsalita ang konsistensya. Hinahayaan mong ang panahon ang magbunyag ng matagal ng binubuo sa katahimikan. Capricorn, ito ang sandali kung kailan ang respeto ang pumapalit sa paliwanag. Kung kailan ang presensya mo ang sumasagot sa mga tanong na hindi mo na kailangang sagutin. Hindi mo inaanunsyo ang iyong korona, isuot mo lang ito. At ang mga minsang hindi pumansin sa iyo ay unti-unting mauunawaan ang isang mahalagang katotohanan. Hindi ka nawala. Umaangat ka. Mensahe ng tadhana para sa Capricorn. Ang mensaheng ito ay dumarating sa iyo hindi dahil sa pagkakataon, Capricorn, kundi dahil sa pagkakaayon. Ang tadhana ay hindi nagsasalita ng malakas. Hindi ito ng istorbo o humihingi ng pansin. Naghihintay ito hanggang sa sandaling handa ka ng makinig at ngayon, handa ka na. Hindi ka kailanman naging hindi nakikita. Kahit sa mga pinakatahimik mong sandali, noong pakiramdam mo'y nagpatuloy ang mundo nang wala ka, napapansin ang iyong pagsisikap. May dahilan ang bawat pagkaantala. May layunin ang bawat paghinto. Hindi ka pinagkaitan ng tadhana, pinrotektahan nito ang mga bagay na nakalaan para tumagal. Inilagay ka sa mga sitwasyong nangangailangan ng pasensya dahil ang pagmamadali sana ang mag-aalis sa iyo ng mga bagay na dapat mong pangalagaan. Pinabagal ka hindi para mainis ka, kundi para patibayin ka. Ang iba ay binigyan ng mabilis na tagumpay dahil iyon lang ang kaya nilang dalhin. Ikaw ay binigyan ng panahon dahil ikaw ay itinakda para sa mas mabigat, isang bagay na nangangailangan ng tibay, pagiging ganap, at kontrol sa emosyon. Nakita ng tadhana kung paano mo dinala ang responsibilidad ng walang kapaitan. Kung paano ka nanatiling disiplinado kahit humina ang motibasyon. Kung paano ka nagpatuloy ng walang palakpakan. Ang ganitong antas ng integridad ay bihira, at ang bihira ay laging ginagantimpalaan. Ito ang dahilan kung bakit nagbabago na ang mga bagay ngayon. Hindi dahil malakas kang humiling. Hindi dahil pinilit mo ang mga resulta. Kundi dahil nanatili kang nakaayon kahit mas madali sanang sumuko o magpadala. Ito ang gustong ipaalam sa iyo ng tadhana. Pinagkakatiwalaan ka. Pinili ka. At ang mga nagbubukas ngayon ay hindi ka bayaran, ito ay pagpapatunay. Manatiling matatag. Manatiling nakaugat. Ang korona ay akma sa iyo dahil hinubog ka para rito sa katahimikan. Hinaharap rina'y tanawin, danay katatagang pinaghirapan. Ang naghihintay sa iyo, Capricorn, ay hindi kaguluhang nakabalot sa anyo ng tagumpay. Hindi ito mabilis, marangya, o marupok. Ang hinaharap na unti-unting nagbubuka sa harap mo ay kalmado, matatag, at malalim ang ugat dahil iyon lamang ang uri ng hinaharap na tugma sa kung paano ka hinubog. Hindi nagbibigay ang tadhana ng mga bagay na madaling yumanig. Ibinibigay nito ang mga bagay na tumatagal. Mapapansin mong patuloy ang iyong pag-unlad sa tahimik na paraan. Hakbang-hakbang. Patong-patong.
Ang dating pakiramdam na pagkaantala ay ngayon ay nagmumukhang perpektong tiyempo. Hindi ka na nagmamadali sa mga resulta dahil nauunawaan mo ang isang bagay na hindi nakikita ng iba, ang anumang mahalagang panatilihin ay kailangang kayang tiisin ang panahon. At napatunayan mo na kaya mo yon. Sa pananalapi, emosyonal at mental na aspeto, may dumaraming pakiramdam ng seguridad. Hindi dahil nagiging perpekto ang lahat sa isang iglap, kundi dahil sa wakas ay ramdam mo na ang kontrol sa direksyong tinatahak mo. Mas malinaw ang mga desisyon. Mas kalkulado ang mga panganib. Hindi ka na kumikilos mula sa takot na mawalan, kundi mula sa kumpiyansa na kaya mong muling bumuo kung kinakailangan. Ang kumpiyansang iyon pa lamang ay binabago na ang lahat. Pati ang mga relasyon ay nagsisimulang magbago. Nagiging mas mapili ka, hindi mas malamig. Mas pinahahalagahan mo ang lalim kaysa ingay, katapatan kaysa panandaliang kilig. Ang mga taong hindi kayang igalang ang iyong mga hangganan ay unti-unting lumalayo, habang ang mga nakakakita ng tunay mong halaga ay kusang lumalapit. Hindi ito pag-isa, ito ay pagkakaayon. Ang pinakamakapangyarihang bahagi ng iyong hinaharap ay ito, hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo. Ang iyong konsistensya ang nagiging reputasyon mo. Ang presensya mo ang nagiging otoridad mo. Habang ang iba ay patuloy na humahabol sa mga madadaling daan, ikaw ay maglalakad sa landas ng tuloy-tuloy na paglawak, isang landas na hindi guguho kapag dumating ang bigat ng pagsubok. Capricorn, ito ang katatagang pinaghirapan mo sa katahimikan. Sa pasensya. Sa pagtitiis. At kapag ito'y tuluyang nanahan, mananatili ito. Kung nakikinig ka pa rin, Capricorn, ito ay dahil natagpuan ka ng mensaheng ito sa tamang sandali. Hindi noong maingay ang lahat, hindi noong magulo ang buhay, kundi noong sapat na ang iyong katatagan para makilala ang katotohanan nang hindi na ito kinukwestiyon. May mga mensaheng hindi nilalayong mag-aliw. Nilalayong patunayan ang matagal mo nang nararamdaman sa kaibuturan mo. Naglakad ka sa isang landas na nangangailangan ng pasensyang matagal nang iniwan ng karamihan. Pinili mo ang disiplina kahit may mga shortcut na pwedeng daanan. Pinili mo ang katahimikan kahit mas madali sana ang ingay. At ngayon, nang hindi kailangang ipahayag, pumapasok ka na sa isang yugto kung saan ang pagsisikap ay nagsisimulang tumbasan ng pagkilala, tahimik, natural, at ayon sa sarili mong panahon. Tandaan mo ito, hindi lahat mauunawaan ang paglalakbay mo at hindi nila kailangan. Ang mga nakatakdang manatili ay makikita ang halaga mo ng walang paliwanag. Ang iba ay matututo sa pamamagitan ng distansya. Kung tumimo sa iyo ang kwentong ito, hayaan mo itong maging paalala, hindi kung sino ka palang nagiging, kundi kung sino ka na noon pa man. Matatag. Matibay. Pinagkakatiwalaan ng mismong tadhana. Manatiling matatag. Manatiling tahimik kung kinakailangan. Ang korona ay hindi nahuhulog, ito ay inilalagay. At kung may tinamaan sa iyo ang mensaheng ito, kilalanin mo yon. Suportahan mo ang paglalakbay. Hindi ka kailanman nahuli. Ikaw ay hinahanda.